Thank you, Mika, and good afternoon to all the participants sa Pulong Balita Talakayan na isinasagawa po natin hinggil sa paglilinaw ng mga pangyayari at sirkumstansya at mga umiiral na kalagayan ngayon sa area ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kung saan po isinagawa yung pagpapatupad ng mga search warrants na inisyu ng iba't ibang mga competent courts ng ating bansa. Ako po si Ka Eric, ako po si Jeffrey Celis in real life at real name. Ang Ka Eric po ay alias ko yan sa NTF-ELCAC at mas kilala po ako sa pangalan na Ka Eric. Ako po ay bahagi ng CPP-NPA-NDF sa loob po ng 2 dekada at kasama ko po ang iba't ibang mga kadre, national at regional. Kami po ay umiikot sa buong Pilipinas upang tumulong sa security and peace development efforts ng government para po matigil na at lubusang mawala sa ating bayan ang communist terrorism ng CPP-NPA-NDF. Magpaganon pa man po sa mga pangyayaring ito, mahalaga pong mailinaw yung mga importanteng bagay tungkol sa mga nangyari at naganap diyan sa Calabarzon nitong nakaraang linggo. Una po, huwag po nating kalimutan na noong December 2020, si Joma Sison at ang Central Committee ng Communist Party of the Philippines, kasama na po ang NDF at ang NPA Command dito sa Pilipinas, ay nagpalabas ng kanilang pahayag na bumubuo sila at magde-deploy na sila ng tinatawag nilang quote-unquote as PARO units or Special Partisan Regional Operations Unit, betterly known in the legal definition as assassination hit squads o murder squads ng CPP na papatay ng mga pulis, sundalo, and mga opisyal ng gobyerno, kagaya po ng mga pangunahing leaders ng NTF-ELCAC. Kasama na po kami dyan ng mga former rebels and former cadre na tumutulong na sa government upang kami po ay ma-terrorize at mapatahimik. Mula doon, malinaw po na ang directive na yan based on practice and experience ay ginagawa po yan hindi lamang ng NPA, kung hindi ng kanilang mga urban operators na tinatawag natin na mga white area cadre and white area organizations. Kung kaya po sa aming pagkikipagtalakayan ngayong araw dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal na mga kadre at mga underground operatives who are also similarly situated like us, na sila ay nagbalik loob at tumutulong na rin sa government. Ang mga namatay po sa actual law enforcement operations na isinagawa, kasama po ang mga naaresto. Ito sila ay bahagi ng tinatawag na Advanced Deployment Force and Advanced Unit for the Underground Support to the Armed Terrorism ng CPP-NPA-NDF na nakakalat po sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Ibig sabihin po, ang bahagi ito ng pagpapatupad ng Regional Party Committee ng STRPC or the Southern Tagalog Regional Party Committee, which is the CPP unit in charge for the military and other operations of the CPP-NPA-NDF sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan or Region 4A. At malinaw na ang mga organisasyon na ginamit nila to cover ay the same organizations din na siyang nagko-cover sa matagal na panahon dito po sa maraming atrocities and operations ng CPP na kanilang gina-justify o binibigyan ng katuwiran upang tanggapin sa public opinion at sa media. I'm talking about the group of Karapatan, Bagong Alyansa Makabayan, Pamantik, Olalia, KMU, Umalpas. These organizations, kung saan din kami nanggaling when we were still part of the CPP-NPA-NDF, ay ang tinatawag na above ground network operations of the CPP-NPA-NDF. But of course, hindi lahat yan ay alam ng mga kasapi nila. Ang namumuno at mga leaders nito ng mga binanggit kong organisasyon na above ground network of operations and alliances, yun ang mga kasapi ng CPP, NPA, NDF at sila din ang namumuno ng underground na gawain. While at the same time, sila din po ang nagkukunwari ng mga open organization leaders. Yan po ang aming buhay
Ang tawag namin dyan ay duplicitous character o yung karakter na doble cara. Ang mukha ay kunwari above ground legal operators and organizers, labor union operators, transport organizers, environmental activists, etc. Cover namin yon. Pero kami ay CPP din. At kami ay bahagi din ng NPA operations sa urban centers. Kasi kami ang nagpapasulpot ng mga bala, granada, detonating cord, blasting cap, explosives, ammunition, bahay, sasakyan. Ang tawag namin dyan ay advanced deployment of logistics in preparation for the execution of the Order of Joma Sison and Central Committee of the Communist Party and the NPA National Command para po isagawa ang assassination operations. And don't forget po, ngayong buwan ng Marso, March 29, forthcoming po, Yusek Joel and the rest na familiar dito. Familiar kami ni Yusek Joel dyan. March 29 is the 52nd anniversary ng NPA. At kadalasan, either 1 week before or 1 week after, nagsasagawa kami ng mga coordinated terroristic activities to project a politico-military propaganda and to inflict damage tactically sa government security forces, army and police. So sa nangyari pong ito, sinasabi namin na lahat ng mga na-involved sa pagsasagawang ito ng law enforcement operations, anti-crime activity project na ginawa dyan sa Calabarzon ng PNP ay tumugma doon mismo sa paghahanda ng NPA ng kanilang atrocities, violence, at pag-commit ng mga tactical offensives as per guidance ng Central Committee. Number 2 po, malinaw din po na we have already witnesses, I think ang right now ang lumantad at handang lumantad at magsasagawa ng judicial affidavit support testimony ay 5 na mga underground cadre coming from the area of Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. And for the information of everyone listening and viewing us right now, Yusek Lorraine, ito ay mga direktang nakasama ng mga iilang mga namatay at iilang na aresto at wanted ngayon o nagtatago doon sa loob ng guerrilla zone during their TOD. Ang TOD is tawag niyan tour of duty. Meaning, for a minimum of 3 months to as long as a period of 1 year, kayo po ay tactically and temporarily nakadeploy sa NPA. Pero kayo ay organizer din ng labor union, organizer din ng kadamay, ng urban poor, ng environmental group, ng human rights group, ng karapatan, paralegal. Pero you are still part of the armed underground operation. For you to become more committed and to understand the need na ikaw ay tumulong at sumuporta at sumama sa armadong pagkilos ng NPA, ikaw ay binibigyan ng tinatawag na TOD or Tour of Duty. Ang shorter period niyan, Ma'am Lorraine and the rest na nandito sa ating talakayang balita, ay immersion and then exposure. Exposure siguro mga 1 week, 2 weeks. Immersion, 2 months maximum. Above that, Tour of Duty yon. So, 3 or 4 sa mga namatay ay mga bahagi ng tour of duty sa armadong pagkilos ng NPA in not less than 6 months to 9 months, according to direct testimonies na isasagawa ng mga nag-volunteer ngayon na mga former CPP, NPA, NDF operatives who are part of labor radical infiltration in the industrial zones. Pero sila ay naging bahagi ng NPA temporarily for at least 9 months to 1 year in the TOD period, tour of duty. So marami dyan kilala nila. Number 4 po, or number 4 point natin, yung namatay sa Montalban o Rodriguez Rizal, ito po ang mga local CPP, NPA, NDF operatives in Kasiglahan Village. Diyan po sa Montalban Rizal na nang-agaw ng 1,600 na kabahayan na proyekto ng National Housing Authority. At sila po ay bumubuo ng tinatawag na CPP Section Committee na nagre-recruit at nag-ooperate dyan sa loob ng Rizal, lalo na sa Montalban at papunta pati sa San Mateo, Rizal. At hanggang sa mga portion ng Letex, Payatas, Letex, Quezon City, hanggang dito sa papuntang
Marikina, at pati dito sa Antipolo. So ito ay hindi ordinaryong mga individual. According to accounts of former CPP cadre na nakasama nila dito sa NPA TOD nila or tour of duty, ito ay mga dating NPA talaga na idineploy balik para palalimin pa ang pagkilos nila dyan sa Rizal area, particular sa Montalban, San Mateo, papuntang Antipolo, Taytay, and Cainta, Rizal. So ito ay malinaw din ang itong namatay na si Manny Asuncion sa Cavite ay nag-verify ka tayo sa mga kasama natin at confirmed na siya ay bahagi po ng Regional Urban Party Committee Operations or Regional White Area Operations sa buong Calabarzon. Ang kanyang assignment po ay Cavite, ang paglulunsad ng mga kampanya, alyansa at mga pagkilos upang udyukan ng mamamayan na sumama sa mga pagkilos upang mapahina ang gobyerno at mapalalim ang kanilang lihim na kilusan. Si Manny Asuncion ay matagal ng operatiba ng Urban Party Committee sa Cavite. At hindi siya ordinaryong kadre ng Communist Party. Siya ang nagko-connect sa mga platoon dati ng NPA from Batangas na pumapasok sa Alfonso, Cavite at dito sa may area ng Amadeo Mendez hanggang sa boundary ng Ternate papuntang Maragondon. So yun po mga area na tinutulungan niya. Coming po ito from the areas na nakakilala sa kanya. At ang kanyang maskara ay Bayan Cavite Coordinator. Ganon din ang maskara ko noon. Nang ako po ay naka-deploy pa sa urban operations, ako ay Secretary General ng Bayan Panay at naging chairman din ng Bayan Panay at Regional Coordinator ng Bayan muna. Pero ako ay member ng Regional Urban Party Committee sa loob ng 5 taon bago ako i-deploy sa NPA for another 8 years. So malinaw po na ganitong pattern din ang ginagawa nila. However, ay malinaw din ang binanggit ni General Yusana ng PNP na hindi nila nilalayon na targetin itong mga organisasyon na ito. Kasi ang report na pumasok sa kanila based on the deponents and witnesses accounts for the application of search warrant, may mga lawless elements na nag-iimbak ng bala, mga baril at mga explosives in some areas. Kung kaya, nababahala din ang PNP at nang mag-verify sila, ay mayroong mga reports from the barangay na may mga presensya ng mga ganitong tao na hindi naman taga roon pero labas-pasok at nagkakaroon ng mga ginagamit na bahay. Very typical sa underground forward deployment operations sa paghahanda ng mga tactical offensives sa mga sentrong bayan at sentrong lungsod na tinatawag nilang Sparrow operations, which is actually a special assassination project against high-profile and focused targets of government leaders and military and police officers. So sa panghuli po, gusto ko lang pong banggitin na hindi pa man natatapos ang investigation and operations review and evaluation ng Philippine National Police prematurely and premeditated nila. Kinalculate na nila ang propaganda nila. At ito'y dinala na nila sa abroad, sa international. Kung kaya kailangan talagang kaming mga former rebels, mga former CPP, NP, NDF cadre ay lumabas at tumulong sa government para may paliwanag kung ano talagang nangyaring ito. Kasi sa konteksto po ito ng pagsasagawa ng coordinated NPA offensives known as sa kanilang parlansa, Special Regional Partisan Operations. At ito po ay direktiba ng Central Committee ng Communist Party at ibinaba ito sa lahat ng Regional Party Committee including the Southern Tagalog Regional Party Committee. At dahil dyan, kapag ito ay Sparrow Operations or Special Assassination Project, malaki ang papel ng mga urban-based operators, functionaries, and underground operatives na nakabase sa mga sentrong bayan at sentrong lungsod. Similarly, ito ngayon ang circumstansyang sumusulpot at na-unfold na nanggagaling dito sa nangyaring sakleo or simultaneous anti-crime and law enforcement operations supposedly against mga kontrabando and against lawless elements, but nag-give away din ang CPP sa pamamagitan ng kanilang special propaganda attempts na in-identify pala nila na ito ay network talaga sa mga network nila. Network at operatiba ng mga gamit nila for above ground cover operations para maitago ang armed
underground terroristic component ng kanilang operation sa CPP, NPA, NDM. Nonetheless, ang aking binabahagi po ay hindi ko personal lamang na mga information. Ito po ay nanggaling sa direct conference kanina na ginawa namin ng ating National Cadre Sambayanan Group sa ating Area Cadre Sambayanan Group dyan sa Calabarzon na katatapos lang before the press conference today. Maraming salamat.